This month ay sobrang busy ng maraming tao ngayon. Alam natin na next week ay yung inaabangan ng maraming mga Pilipino, hindi lang Pilipino, kundi ng maraming mga bansa at yung parating na Christmas. At marami sa atin dito ay nakaranas ng, yung iba siguro yung mga first time na nagtrabaho sa kanilang mga Christmas party. Ano? Yung iba ay yung iba't ibang celebration yung hinahanda ngayon ng maraming tao, especially the Catholic Church. Sa amin, ang katabi namin ay isang Catholic Church at nagkakaroon sila ngayon ng simbang gabi. Magtatapos yata yon ng nitong 24, yung katapusan. So madalas naririnig ko yung pangangaral nila patungkol sa Kapaskuhan, sa pagpanganak ng Panginoong Hesukristo. At alam naman natin, ayan ay sineselebrate 100 years na ng Roman Catholic Church. At tayo din ay dumaan sa ganyang mga karanasan. Pero ang tanong natin dito ay, ang kapanganak ba ng Panginoong Hesukristo ay talagang naiintindihan ng maraming Pilipino na nagse-celebrate o nagdiriwang nito? Madalas nating naririnig yung iba ay masaya, dahil paparating na yung Pasko, may mga matatanggap na regalo. Yung iba naman ay may maganda namang impact ito, lalo na sa mga pamilya na magkakalayo, sila ay nagkakasama-sama. Well, mabuting bagay yon. Pero higit sa lahat dito ay ang pinakang sentro ng usapin ay ano ba talaga ang kahalagahan at importansya ng pagkakatawang tao ng Panginoong Hesukristo. Sa mga nakaraang linggong pangangaral ni Pastor Joseph ay ipinakita niya sa iba't ibang passage sa Bible yung importance and even the controversy regarding doon sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesukristo. And the incarnation of Christ is the most profound mystery in the glory of the Christian faith. Kasi ito sa malalim ngunit maluwalhating Kristiyanong pananampalataya kung saan ang Diyos ay pumasok mismo sa kanyang sariling nilikha. At sa pagpasok niya sa sarili niyang nilikha ay He forever bridged the infinite gap between the divine and the human. Kaya nga dito sa passage natin, ipinakita yung eternal na katotohanan. And this eternal truth is not just a theological concept, but the very heart of our redemption. Hindi lang ito kaalaman o isang konsepto, kundi ito ang puso ng ating katubusan or ng ating redemption. And the Gospel of John opens with the majestic portrayal of Christ as the Word who existed from eternity. Andun na siya. Hindi siya isang idea lang at nag-exist nung siya ay nagkatawang tao. He is fully divine yet made flesh to dwell among us. At yung passage na ito ng book ni Juan ay mayaman compared to the other gospel accounts na nakafocus sa buhay, kamatayan at resurrection ng Panginoong Hesukristo. Dito sa Book of John, makikita natin yung binibigyang diin ay yung kanyang pagpakababa at ang kaluwalhatian ng kanyang inkarnasyon. So ngayon ay pupunta tayo sa isang passage sa John chapter 1 verse 14. Yan yung pinakang main passage natin, pero gusto kong bisahan yung passage natin sa John chapter 1 hanggang 14. Kaya inanihan ko po ang bawat isa. Tayo po ay tumayo sa pagbasa natin sa salita ng Diyos. John chapter 1 verse 1 hanggang 14. Verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were created through Him, and without Him nothing came to be that came to be. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness. The darkness did not overcome it. There was a man sent from God whose name was John. This man came as a witness to testify about the light, so that through him all might believe. He was not the light, but was sent to testify about the light. The true light, the light that enlightens every man, was coming into the world. He was in the world, and the world was created through him, but the world did not know him. He came to his own, but his own did not receive him. Yet to as many as did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become the children of God, children who were begotten neither by blood, nor by the will of the flesh, nor by the will of man, but by God. And last verse, yung pinakang main text natin, and the word became flesh, and tabernacled among us, and we beheld his glory, glory as of the uniquely begotten Son of the Father, full of grace and truth. This is the word of
God, makakaupo na po tayo. Sa ibang translation, dun sa verse 14, ang ginamit dyan, and the Word became flesh and dwelt among us. Actually, ang literal translation ng dwelt among us is tabernacled among us. Pagka kinonsider natin yung original na pagkakasalin ng passage na ito. This verse, yung pinakang main text natin ay situated doon sa prologue ni John. Yung prologue ni John ay nag-i-start doon sa John chapter 1, verse 1 to 18, yung tinatawag nating prologue. Pero meron din tinatawag na epilogue. Ito naman yung chapter 21 hanggang sa patapos ng John. Dito sa passage na binasa natin, ipinakita rito yung pre-existence ni Christ, yung kanyang deity, yung kanyang mission. And pagdating dun sa verse 14, pansinin nyo, na nag-shift siya from eternal word's identity to His incarnation. Binigyan muna ng emphasis dito ni John kung ano siya before, bago siya magkatawang tao, bago siya mag-incarnate. At dito ay binigyan din niya rin, sabi niya doon, nakita namin yung kanyang kaluwalhatian. We have seen His glory. And in this one verse, i-capture dito ni John yung infinite mystery of God becoming man. Kaya maraming controversy. Paano na ang isang Diyos ay pagkakatawang tao? Actually, yung pinapangaral ni Pastor Joseph, yung patungkol sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesukristo, I remember yung pangangaral ko sa Corinthians kung saan para sa kanila ay isang napakababang pagtingin kung saan ang Diyos ay mamamatay. Kung saan ang Diyos ay, may Diyos bang bababa para mamatay? So, ganun yung kaparehong kaisipan ng mga nasa taga-Corinthians. At ang incarnation ay hindi ibig sabihin ito superaction, but addition. Christ remains fully God while becoming fully man. And through this union, His glory was unveiled. Dito mas nakita yung magandang kaluwalhatian ng Diyos, not as an overpowering display, hindi ito yung kaluwalhatian ng isang hari na merong isang magandang kaharian na punong-puno ng mga maraming sundalo, malalakas na mga sundalo, o magagara at mararangyang kagamitan sa kanyang kaharian. But as the perfect reflection of God's character, full of grace and truth. At yung incarnation is the pinnacle. Ito yung pinakatuktok of redemptive history. Si Kristo, Christ did not come to merely visit humanity. Hindi lang siya basta pumunta rito at bumisita. He came to unite Himself with it forever. At ipinakita rito yung kanyang pag-ibig sa mga mananampalataya at yung kanyang katapatan sa kanyang mismong tipang ginawa. And this union makes Him the only mediator who can save sinners. So the incarnation is not just a historical fact, but a present truth that transform our understanding of God's love and holiness. Hindi lang ito basta isang makasaysayang katotohanan, kundi para sa mga mananampalataya, ito ay yung patuloy na bumabago sa pangunawa niya pagdating sa pagka-Diyos ni Kristo at sa pag-ibig ng Diyos. Dapat pala bilang mga mananampalataya, ang inkarnasyon ay ang isa sa mga nagpapalalim sa atin sa pananambahan, sa pagsamba, at sa pagkilala sa Panginoong Hesukristo. And to know Christ is to know the God who is stoop low for our redemption. Kaya ito yung gusto kong ibigay na mensahe sa inyo ngayong umaga. Ang pagkakatawang tao ni Kristo ay nagpapakita ng kaluwalhatian at biyaya ng Diyos sa perpektong pagkakaisa ng pagka-Diyos at pagkatao. The incarnation reveals God's glory and grace in Christ's perfect union of deity and humanity. So God became man in the person of Christ. At dahil dyan sa persona ni Christ, nakita natin ang klase ng kaluwalhatian na nasisilayan lang ng mumunti sa lumang tipan. At ngayon ay nakita ng malinaw sa persona ng Panginoong Hesukristo. And this truth assure us that salvation is entirely God's doing and not our own. Hindi siya pumunta rito para bumisita lang. Hindi siya pumunta lang dito para magpasikat. Meron siyang dahilan, meron siyang misyon bakit siya nagkatawang tao. And the incarnation calls Christians to worship the God who humbled Himself to bring salvation to humanity. Ito dapat yung isa sa mga mabigat sa puso natin bilang mga mananampalataya. Pag naiisip natin ang Diyos na nagkatawang tao,
Ito dapat yung nagtutulak sa atin sa isang malalim na pagsamba sa isang Diyos na nagkatawang tao para tumubos sa akin at sa iyo bilang makasalanan. And dalawang principles yung titingnan natin dito ngayong umaga. First is the glory of the incarnate Word, and second is the grace and truth of the incarnate Word. The glory of the incarnate Word and the grace and truth of the incarnate Word. Hayaan natin yung dalawang katotohanan na to ang humubog sa ating pagsamba at buhay pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tingnan natin yung una, the glory of the incarnate Word. Ang kaluwalhatian ng nagkatawang tao na salita. Sabi diyan ni John, we have seen His glory. Kasi narinig na natin, maraming pangangaral na nagkatawang tao siya. Ngayon, after nun, ano na? Sabi ni John, nung nagkatawang tao yung salita, we have seen His glory. Nakita namin yung kanyang kaluwalhatian. At yung glory na yun reflects the visible revelation of God's majesty in Christ. Yung kaluwalhatian ni Kristo na visible dun sa kanyang incarnation is not a lesser form of glory, but a display meant to be comprehended by human eyes. Isang pagpapakita na sinadya upang maunawaan, upang maintindihan ng mga mata ng mga tao. Ibig sabihin, hindi ito itinago. Hindi pinalalim ng Diyos. Isang misteryo na ngayon ay nakikita sa persona ng salitang nagkatawang tao. At nakita yan sa persona ng Panginoong Hesukristo. The glory revealed in Christ bridges the Old Testament theophanies with the New Testament realities. Kumbaga sa pagkakatawang tao ni Kristo, ngayon ay tinulay niya yung mga Old Testament symbols, theophanies, mga simbolo, mga shadow sa Old Testament papunta sa realidad, sa bagong tipan, sa persona mismo ng Panginoong Hesukristo. Ang alam natin sa Old Testament, yung tabernacle ay simbolo yan ng presensya ng Diyos. But ito ay limited sa scope and access. Ibig sabihin, kung gusto lang ng Diyos na iparana sa kanila yung presensya niya, tsaka lang mangyayari yun. Limited yung access na ito. And just as Moses beheld the veiled glory of God in Mount Sinai, ang mga mananampalataya ngayon, ang mga Kristiyano ngayon, behold the unveiled glory in the incarnate Christ. Kaya sabi ni John, we have seen His glory. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. So in Christ, the glory of God is more clearly revealed than ever before, for He combines the radiance of deity with the familiarity of human form. So mas nakita, mas namasdan ang magandang kaluwalhatian ng Diyos sa persona ni Kristo. Hindi ito kaluwalhatian na katulad ng mga hari o ng mga taong kilala. At itong kaluwalhatian na ito ay malaya sa anumang kasalanan. Ang kaluwalhatian na ito na malaya sa kasalanan ang tumatawag sa atin dun sa pinakamalalim na pagluwalhati at pagsamba sa Diyos na nagkatawang tao at nagligtas sa mga taong makasalanan katulad mo at katulad ko. So the incarnation is the lens which we see the fullness of God's character. Ang Old Testament tabernacle was a shadow of glory fulfilled in Christ. Ipinapakita niya na ang pagiging perpekto ng Diyos sa paraang nag-aanyaya ng pagsamba at paghahanga. Ganito yung mga mananampalataya dapat na habang namamasdan na nila ang kaluwalhatian ni Kristo, ito ay nag-aanyaya sa Kanya ng lumalalim na pagsamba at paghanga kay Kristo. Okay, kung humahanga tayo sa maraming mga artista, sa mga kung anumang personal na hinahangaan natin, pero bilang mga Kristiyano, ito dapat yung mas lumalalim na paghanga natin kay Kristo. And this truth demands reverence and rejoicing. Once na naiintindihan mo na yung Diyos na nagkatawang tao at nakikita mo yung kaluwalhatian niya doon sa kanyang mga ginawa, isa ito sa mga nagpapalalim ng pagkakilala natin sa pananampalatayang Kristiyano at nagpapalago sa paraan ng pagsamba natin tuwing araw ng pagsamba. Hindi ito kaluwalhatian na iniaalok lang ng mundo, na panandali ang kaluwalhatian, pagkatapos nun ay mawawala na.
And this experience of glory is concrete. Hindi ito mystical vision, hindi ito inward illumination. The glory of God took up tangible form and was touched. Remember, nung nag-resurrect si Christ, si Thomas, nahawakan niya yung glorified Christ. Si John din, sumulat nun, John chapter 20, verse 20 to 29. At pagkatapos ng 1 John chapter 1, verse 1, sabi niya doon, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we look upon, and have touched with our hands, concerning the word of life. Pertaining lahat yun kay Kristo. Kaluwalhatian na nahahawakan, kaluwalhatian na naririnig, kaluwalhatian na nakikita. At walang iba yan. Nakita lahat ng yan ng mga disipulo ni Kristo sa persona ng Panginoong Hesukristo. And the glory was not merely a display of power. Para kay John, isa ito sa malalim na irony. Papaanong ang kaluwalhatian ay makikita sa isang nagdurusa at napakababang inkarnasyon ng isang Diyos. Sapagkat sa Ebanghelyo, paulit-ulit, the cross of Christ is again describes as Jesus' glorification. Taliwas ito sa inaasahan ng mundo na ang kaluwalhatian dapat ay nagpapakilala bilang isang sikat, maimpluwensya. Pero hindi dito. Sa Ebanghelyo, ipinakita na ang kaluwalhatian ni Kristo ay sa misyon niyang ginagawa. Sa kanyang mga pagtuturo, sa kanyang mga milagro, sa kanyang kamatayan, hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. That is the glory of Christ as seen by His disciples. At wag tayo maghanap ng kaluwalhatian na katulad ng mga Israel o ng mga Hudyo na inaakala nila yung darating na Messiah ay isang political king na maghahaw sa kanila mula sa pagkakaalipin ng Roman Empire. Hindi ganun yung nangyari. Ang kaluwalhatian na yan ay nakita sa krus. At mangyayari lamang yan, mamamangha ka lang dyan kung ilalagay mo ng buong buo yung pananampalataya mo doon sa salita na nagkatawang tao. Diyan mo makikita at mauunawaan ang ganda ng inkarnasyon. Diyan mo maiintindihan at mauunawaan ang ganda ng pagkakatawang tao ni Kristo. Kaya, unlike the temporary tabernacle, Jesus provides a permanent fellowship and reconciliation through His life, death, and resurrection. Sa preaching of the word commentary, sinabi niya doon na the incarnation does not just bring God near. It is God with us in fullness. Jesus coming fulfill God's promise in Isaiah chapter 7, verse 14. Papangaralin mamayang hapon ni Pastor R.D. Emmanuel, God with us. At napakalawak ng implikasyon nito. Biruin mo yung isang Diyos na banal na nagkatawang tao ngayon, nung bumaba siya, hindi niya nilayo ang mga makasalanan, kundi mas inilapit niya ang mga makasalanan sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng Panginoong Hesukristo. At sa panahon ng Panginoong Hesukristo mismo, marami nag-i-struggle na maintindihan at tanggapin yung union na ito. But even the religious leaders ay hindi nila matanggap na yung inaasahan nilang Messiah ay ito lang. Tinatanggihan nila ang Panginoong Hesukristo sapagkat hindi nila ma-reconcile. Papaanong ang Diyos ay nagkatawang tao at ganito yung, ito lang siya. Hindi siya maluwalhati. Wala siyang kaharian na maluwalhati. Ang kanyang mga tagasunod, mahihirap, may mga karamdaman, mga magnanakaw, mga mamamatay tao, mga kung ano-ano pa. Ay, hindi yan yung inaasahan ng mga Hudyo. Pero ito yung plano ng Diyos para mas makita na ang paraan ng Diyos ay higit sa anumang paraang meron ang tao. Alam niyo, sa kasaysayan ng mga Docetists na tumatanggi sa humanity ni Christ, sa kabilang banda naman, ang Arian controversy ay nire-reduce yung deity ni Christ. Both heresies undermine the full revelation of God's glory in Christ. Pero salamat sa Diyos, ang Iglesia sa pamamagitan ng councils like Nicaea 25 AD at yung Chalcedon 451 AD, pinagtibay nila yung dual nature ni Christ to preserve the gospel's integrity. At mag-ingat tayo dahil marami pa rin sa ngayon
na ganito yung pagtingin kay Kristo. Alam natin na naglilipa na ang mga kulto ng Kristyanismo na masyadong binababa ang pagka-Diyos ni Kristo. At kung hindi tayo magiging maingat, kahit tayo mga Kristiyano na nakakaintindi ng magandang katangian na yan ng Diyos, pero walang dating sa atin, magdadahilan ito sa atin ng malamig na pakikitungo sa pananambahan sa Diyos. In a world distracted by trivial glories, believers must fix their eyes on the splendor of Christ's person. Anumang sitwasyon, anumang mga pangyayari, let us fix our eyes on the splendor of Christ's person. Ang mga kaluwalhatian ng mundong to ay magbabago. Walang stable dito sa mundo natin. Pero ang kaluwalhatian ni Kristo ay mas lalong mamamasdan sa muli niyang pagparito. Pero ngayon pa nga lang, di ba? Sabi niya doon, mapalad yung mga naniniwala. Kung paano si Moses ay nagnanais na makita yung kaluwalhatian ng Diyos, we should earnestly desire deeper communion with our glorious Christ. That's why worship the incarnate Christ with reverence in response to His revealed glory. Worship the incarnate Christ with reverence in response to His revealed glory. Alam niyo, pag naintindihan natin yung humility ni Christ through incarnation, mas ma-appreciate natin yung ganda ng gospel, yung ganda ng ibanghelyo. And the glory of the incarnation sometimes misunderstood as a mere moral excellence rather than the manifestation of divine majesty. At bilang mga Kristiyano, it should lead us to reverence, not casual familiarity. Hindi lang pamilyar na ako dyan, alam ko na yan. Lagi kong naririnig yan. Ang tanong, ano yan? Anong epekto niyan sa'yo? Ano ang nagiging bungan niyan sa'yo? May paglalim ba sa pananampalataya? May paglalim ba sa pagsamba? Brethren, let this truth ay humamon sa ating commitment sa pananampalatayang Kristiyano. Si Athanasius ng Alexandria ay isa sa mga dumipensa regarding sa incarnation ni Christ during nung 4th century sa Arianism controversy. At binigyan din niya ang kahalagahan ng salvation sa incarnation ni Christ. Sabi niya, He became what we are so that we might become what He is. Parang pag inisip mo, binasa mo siya ng hindi mo inaalam yung context, magiging Diyos ba ako? Sinusundan niya lang yung sinasabi ng mga apostles na kung paano namin nakita si Kristo, sabi ni John, magiging ganon din kami. Ganyan yung sinasabi dito ni Athanasius. Kaya idinidepensa niyang mabuti yung inkarnasyon, yung pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo. Si John Owen sa libro niyang The Glory of Christ, sinabi niya doon, in Christ we behold the glory of God in a way no other manifestation can afford. Napakaganda nito. In Christ we behold the glory of God in a way, sa paraan na walang ibang pwede manifestation na makakapagpakita nito. Kaya sa ganyang mga katotohanan, hinahamon tayo nito. Let us behold Christ's glory not in worldly splendor, but in His humble service and sacrificial love. Behold Christ's glory not in worldly splendor, but in His humble service and sacrificial love. Doon mo masdan si Kristo. Masdan mo si Kristo sa kaluwalhatian, sa kagandahan ng kanyang pagpapakababa at paglilingkod nang dahil sa pagmamahal niya sa mga makasalanan. Hindi, ang sarap isipin na kaya tayo nakaupo dito ngayon dahil sa pag-ibig niya, dahil sa pagpapakababa niya. At naiisip lang natin ito madalas tuwing may problema tayo o di naman kaya madalas tuwing Pasko lang. But brethren, this truth ay dapat araw-araw na nagbibigay sa atin ng kapanatagan, assurance, pag-asa. Christ's glory is not a fleshly or worldly. Hanapin mo ito sa buhay niya. Hanapin mo ito sa kamatayan niya. Hanapin mo ito sa resurrection.
At masusumpungan mo lang yan sa Ebanghelyo, sa mismong mga kaparaanang siya ang naglatag. Embrace the incarnate Christ as a perfect revelation of God's glory. Ang mga Israelita, nakita lang nila na hindi nila nakita ng buo ang kalawalatian ng Diyos. Pero naranasan nila in the wilderness through the pillar of cloud and fire. Yet, Christ is the ultimate revelation, surpassing all shadows and symbols. Kung sa lumang tipan, lahat yan nakikita nila ay simbolo lang. Mapalad tayo mga mananampalataya ngayon dahil meron na tayong nakikitang persona ni Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sabi ni John, we have seen His glory. Nakasama namin, nahawakan namin, narinig namin siya. At maaaring niisip nyo ngayon, paano namin siya nakita? Paano namin siya narinig? Sa pangangaral ng Ebanghelyo. Through the preaching of His Word. Brethren, behold Christ's glory through His life, death, and resurrection, and respond in faith and worship. Number 2, the grace and truth of the incarnate Word. Ang biyaya ng katotohanan at katotohanan na nagkatawang tao na salita. Sabi doon ni John, nung nakita niya yung kaluwalhatian ni Kristo, ito ay full of grace and truth. Punong-puno ng biyaya at katotohanan. Alam niyo, ano binibigyan din dito ay yung redemptive purpose ni Kristo sa kanyang incarnation. Kaya nga binibigyan din natin na nagkatawang tao siya ng, alam niyo, ng merong dahilan. Hindi trip niya lang na nagkatawang tao siya tapos papatayin din siya. Hindi ganun yun. These two aspects of Christ's nature are inseparable. And grace without truth would be incomplete. And truth without grace would be harsh. So kailangan pareho. In the incarnation, yung grace at yung katotohanan na ito meet perfectly in the person of Christ. Ipinapakita rito yung commitment nila to redeem humanity without compromising His holiness. Hindi pumunta si Kristo rito na ang dala niya ay puro biyaya lang. Hindi pumunta si Kristo rito na ang dala niya ay puro katotohanan lang. Pumunta si Kristo rito, dala niya pareho. Yung biyaya at yung katotohanan na yon. In Christ, these attributes are perfectly joined. Kaya kung hahanapin mo yung biyaya at katotohanan, perpekto mo itong makikita sa persona lamang ng Panginoong Hesukristo. He is both the source of grace and the embodiment of truth. At itong combination na to ay tumatayo na mas angat at mas matalas doon sa sinabi ng scripture na through Moses, yung law ay galing kay Moses, but grace ay galing kay Kristo. Alam natin na yung law ay hindi nito kayang magbigay ng buhay. At ang biyayang binabanggit dito na dyan is not just an abstract concept, but ito ay pinakita sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Kung paano siya namuhay, kung paano yung kanyang kamatayan at yung kanyang resurrection. Only the God-man could accomplish this. Napaka-personal ng grace at saka ng truth na ito, sapagkat nag-aalok ito ng pagliligtas at ng pagpapabanal. Yung phrase na full of grace and truth captures the heart of the gospel. Imagine ninyong mabuti, walang grace at saka truth. Anong meron? Kung walang biyaya at katotohanan, anong meron? Saan natin ibabata yung pagliligtas? Ano ang magiging standard natin? Sino yung pwede nating tingnan na pamantayan? Lahat ng yan ay makikita natin kay Kristo. Lahat ng yan ay masusumpungan natin kay Kristo. Again, ginamit ko yung preaching the word commentary. Sinabi niya doon na yung grace and truth daw ay cannot be separated. Hindi siya pwedeng paghiwalayin. Grace without truth is compromise and truth without grace is legalism. Ganun yung mangyayari. But Jesus perfectly balanced these attributes. Perpekto niya itong binalanse. Kung puro grace lang si Christ, ano kaya ang itsura pag puro grace lang? Ano naman kaya ang itsura kung puro
truth lang. Walang grace. So, imbalance yung mangyayari. Pero sa pamamagitan ni Kristo, ipinakita niya. This is both na makikita natin sa Kanya. Habang nag-o-offer ng grace si Kristo sa mga makasalanan, pinapahayag niya naman yung katotohanan ng kabanalan ng Diyos at katwiran ng kaharian ng Diyos. Alam niyo, yung pinaka-important word for John dito is the word truth. Isa sa mga importanteng salita na madalas nating mababasa sa Gospel of John is the word truth. And most simply, it is the opposite of falsehood. But John sees truth as a penetrating far deeper, mas malalim para sa kanya yan. Yung truth dito is the self-disclosure that comes alone from God. Truth is not just what is right, but what is divine and what is right. Hindi lang basta yung truth dito na yung inaakala nating ano yung tama. But para kay John, yung truth dito is ano yung banal at ano yung tama. Kaya sa makatuwid yung pagkakatawang tao ni Kristo ay pinatatahimik niya yung mga mapanlinlang na tinig ng mundo na sumasalungat sa mga katotohanan ng Diyos. Para sa mga audience, si John, yung original niyang audience, ito ay direktang hamon sa kanilang pagiging relihiyoso at pagiging legalismo. At ganoon din sa panahon natin sa ngayon, kung paano hinahamon sila nito, ay hinahamon din tayo bilang mga mananampalataya. Tayo ba ay nabubuhay bilang mga Kristiyano sa parehong balanse ng biyaya at katotohanan? Tayo ba ay nagiging katulad na lamang nila na parang puro biyaya at walang katotohanan, kung hindi naman puro katotohanan, walang biyaya? And this truth must be guarded against two errors, legalism and antinomianism. Pareho nitong iniingatan yung dalawang bagay na ito. Christ's perfect balance corrects both. Pareho niya itong itinatama. Hindi mo si Pelagius, tinatanggihan niya yung necessity ng grace. No? Inuupos niya yung katotohanan ng inkarnasyon. Kaya pagdating ng Synod of Orange noong 529 AD, ay pinagtibay nila na ang kaligtasan is entirely by grace made possible through Christ's incarnation and work. Walang halong anumang gawa, kundi purong biyaya sa pamamagitan lamang ni Kristo ng kanyang inkarnasyon at ng kanyang ministeryo. That's why the incarnation demonstrates God's grace in salvation and His truth in fulfilling His promises. Ang inkarnasyon o ang pagkakatawang tao ay nagpapakita ng biyaya ng Diyos sa kaligtasan at ang kanyang katotohanan sa pagtupad sa kanyang mga pangako. God blends both truth and grace in one person without sacrificing either. So grace without truth is imbalance. Truth without grace is imbalance. And these two are never separated in God's mind. Hindi ito magkahiwalay sa isipan ng Diyos. Si John Newton, kilala natin si John Newton bilang author ng isang paborito nating hymns na Amazing Grace. At ina-attribute niya yung pagbabagong naranasan niya mula sa pagiging slave trader hanggang sa pagiging lingkod ni Kristo. At lahat ng yon ay nangyari nang naintindihan niya ang katotohanan at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi niya masukat. Sumasabog yung kanyang buong pagkatao nung naintindihan niya yung biyaya at katotohanan na yan na nasumpungan niya kay Hesus Kristo. Alam niyo, mayroong isang katotohanan dito na it is the recipient who knows grace, not the theologian who has studied it. Yes, may explain ito ng mga theologians. Pero mas maiintindihan ito ng mga taong nakaranas ng biyaya mula kay Kristo. At kung isa ka sa mga nakasumpong ng biyayang ito ni Jesus, kagaya ng sinabi ni Mark Jones sa Knowing Christ,
Kay Kristo, we find grace to save and truth to sanctify. Ito dapat yung nagbibigay sa atin ng gasolina na magpatuloy sa pagpapabanal dahil tayo ay nakaranas ng nakapagliligtas sa biyaya ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang hamon sa atin dito ngayon is embrace the grace and truth of Christ, not a license to sin, but as a call to holiness. Yakapin mo ang biyaya at katotohanan ni Kristo hindi bilang lisensya sa kasalanan, kundi panawagan sa pagpapatuloy sa kabanalan. Ito yung hamon sa atin bilang mga mananampalataya. Huwag lang tayo nandun sa estado na sapat nang alam ko na nag-inkarnasyon ni Kristo. Huwag lang tayo doon sa kasapatan na okay na alam ko na yung kanyang pagkakatawang tao. Nawa ay magdagdag ito sa atin ng mas malalim na paraan ng pagsamba at paghanga doon sa salita na nagkatawang tao. Pahalagahan natin yung mga benepisyo na tinanggap natin bilang mga nakipag-isa sa Diyos na nagkatawang tao. Sabi ni George Spurgeon, the glory of the incarnation is that mercy and truth meet together and righteousness and peace kiss each other. Mahanap ako ng isang illustration, bagamat marami, napunta ako dun sa Samaritan woman at the well in John chapter 4. He experienced both grace and truth nung na-encounter niya si Christ. At yung kanyang testimonya ay nagbago the moment na nakita niya ang biyaya at katotohanan ni Jesucristo. Hindi ba't ganyan din naman tayo dati? Inabot din tayo ng parehong biyaya at katotohanan mula sa mensaheng ipinapangaral na ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. At ito yung dahilan kaya tayong lahat ay nandito. At kung meron dito mga hindi pa mananampalataya na kasama natin ngayon, ito yung katotohanan na pwedeng bumago sa'yo. Hindi yung mga New Year's resolution, hindi yung mga Christmas party events, hindi yung mga bagay na pinapahalagahan ng mundo ngayon. Ito si Kristo. Si Kristo yung pwedeng bumago sa estado at kondisyon mo ngayon bilang makasalanan. Si Augustine, yung kanyang transformation from a life of sin to one of grace and truth is a testament to the power of the incarnate Word. And let me appeal to you, brethren, let the grace of Christ melt your heart and truth of Christ guide your steps toward righteousness. Let the grace of Christ melt your heart and truth of Christ guide your steps toward righteousness. Huwag nating pag-aangin, huwag nating masyadong i-romanticize yung glory ni Kristo. Hindi ito kagaya ng kaluwalhatian na ipinapakita sa mga palabas na may mga magagarbong mga panlabas na kagandahan. Gusto mong makita yung kagandahan at kaluwalhatian ng Diyos, tingnan mo si Kristo. Tingnan mo kung paano siya namuhay. Tingnan mo kung paano siya nagministeryo, kung paano siya nagturo, ang kanyang kamatayan, yung kanyang muling pagkabuhay. Lahat yan ay kaluwalhatian ni Kristo. Sa pagtatapos natin, the incarnation of Christ is the ultimate expression of God's love, inviting us to behold His glory and receive His gifts. Inaawit natin madalas yung heart, the herald angels sing. At may part doon, sabi doon, veiled in the flesh, the Godhead see. Hail the incarnate deity. And let this truth inspire us to worship and to share His message of hope in a world in need. Manalangin tayo. Dakila namin Diyos, salamat. Maaring maging limitado ang aming kaalaman. Maaring marami pa kaming katotohanang makuha at matutunan mula sa passage na ito. Pero salamat sa katotohanan na hindi namin pwedeng hadlangan ang sumasabog na kaluwalhatian mo sa mga pahina ng kasulatan. Dalangin ko, O Diyos, sa mga katotohanang nabanggit na ito, bagamat hindi kayang maarok ng makasalanan at limitado na naming kaisipan, dalangin namin, O Diyos, sa kahabagan mo kami.
upang patuloy naming makita ang kagandahan ng kaluwalhatian ng salitang nagkatawang tao. At ito ay magtulak sa amin, maging motibasyon sa amin sa pamumuhay namin bilang mga mananampalataya sa kabila, O Diyos, na ang mundo ngayon ay nagpapamalas ng ibang klaseng kaluwalhatian. Dalangin ko, O Diyos, na manatili kaming manindigan sa katotohanan ng iyong ebanghelyo. Darating si Jesus at muli siyang babalik at makikita ng lahat ng tao ang kanyang kaluwalhatian. At dalangin namin, O Diyos, na sa pagbabalik niyang yon ay masumpungan kami na isa sa mga humahanga sa maluwalhating pagbabalik ng Diyos na nagkatawang tao. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.